Welcome to another episode of License to Shoot Podcast. Kasama nyo kami, ako si Miggy C. Kasama ko si William Go. At sa aming piling, hindi kayo magsisisi. And yung today's episode is special kay William. De, joke lang. Today's episode is Mainit-init. Mainit-init. mainit-init siya kasi it will be all about two country-loving talented Filipino brothers, si Kiefer and si 30. And simula kasi nung call out yung Gilas last year, sila yung naging punching bag ng ng comment section, punching bag na hate aside from Chot. So, tinatanong kita William, paano nga ba nagsimula yung hate towards Kiefer and 30? And ano ba nangyayari until now? Well, nakikita naman natin na, the past couple of tournaments hindi medyo nag-regress in a way. Though not naman significantly, pero may mga rough games na nangyari na yun nga, rough games sa magkapatid. Si Kiefer, matagal na nilang hate yun dahil yung sa nangyari nga nung 2019 FIBA World Cup. And then Mm. si Third D recently lang din. And yeah, which normal naman yun for an athlete na may mga bad games talaga, or parang basically a down season or down tournament, Mm. down campaign for a player. Especially na kahit naman sabihin natin magagaling sila, hindi naman lagi all out yun nga, hindi lagi all out yung galing nila every may mga times talaga na makaka-experience sila ng mga bad games, or na figure out ng kalaban kung ano yung gagawin nila, kaya nala-lockdown sila. And or maybe yun nga, familiarity with the team, kasi iba na to. It's ibang team na to, ibang level na tournament na to sa usual tournaments nila. And dumilang, kaya nagkataon nga lang na yung mga rough games nila nangyayari sa FIBA, tapos Pilipinas pa yung suot nila. Di ba kaya lang naman nag-regress yung ngayon kasi medyo kahit pa paano decent naman yung nilalaro nila recently sa yung tournament ng China, 'di ba? Kaya nagre-regress pero pag nagkaroon ulit sila ng bad game, babalik. Parang kahit pa paano makakarinig na naman tayo ng mas maraming hate towards them, no? Kapag may lineup nga lang 'di ba, pag Mm. nire-release ng SBP or ng mga One Sports, or basically the news outlets, ire-release nila kung sino yung magiging final lineup, or kahit nga minsan sa pool pa lang, tapos makita yung pangalan nila, sila agad yung mapapansin. Speaking of parati silang napapansin, ano ba yung mga parati mo namang napapansin na like hate or mga kino-comment ng ating mga Ayan, netizens comments. towards them? Actually nalista ko yan Yung commonly, yung Baldog Bros, bata Oh. ni Coach Chot, o di kaya minsan inaanak ni Coach Chot. Kay Kiefer, Boy Dribble, Buakaw. Si Third D naman, may iba pa akong nababasa na shooting guard na walang shooting. Sinasabihan sila inconsistent, malakas sa SBP, malakas kay Boss MVP. And just yun yung most common na hateful comments towards them. Pero ang napapansin ko rin yung mga pailan-ilan is sinasabi nila na I mean may mga constructive din naman. Actually, I don't wanna say it as constructive, na parang more of ina-acknowledge naman nila na magaling si na Kiefer and Third D, pero meron lang someone else na mas deserving yung spot sa kanila, such as sina Abando. Di ba si Abando yung talagang gusto nilang makita maglaro for Gilas Image. Kahit din naman ako, and nakikita ko naman na may Abando is in that kind of caliber din, Gilas caliber. Pwede rin sa pang-international, especially with the length, athleticism. Yung shooting, like decent shooting naman siya. Konting hasa pa lang pwede na siya maglaro at an international level. So far yun ang nababasa ko na mga negative comments towards the Ravenna brothers. Ako pala by the way, hindi kasi ako super tumitingin ng comment section kasi
paulit-ulit na lang yan eh. So Yun parang na nga eh. ayoko tignan. So ang naalala ko, ang alam ko lang na sinabi mo is yung boy dribble. So Mm. ito, syempre alam naman natin na madaming nag-hate sa kanila and parang madaming pumupuna. And ikaw na rin nagsabi kanina na baka nga yung iba doon constructive criticism lang na nangyayari is nagiging na-overshadow nung hate tsaka nung nung pangit na like pangit na way na pag-call out sa kanila. Do you think na yung mga hate or yung mga sinabi mo kanina, meron dong value na hindi lang meron value na nakatago dun sa mga comments sa mga comments nila? Kasi usually nasa most relevant, 'di ba? 'Di ba sa Facebook, usually most relevant pag nag-click ka ng comments, yung most relevant lang yung lalabas. Pero pag tinignan mo yung after ng ilang scroll sa most relevant, paulit-ulit lang din eh. Hindi, I mean like yung mga tinatawag ng tao sa kanila, boy dribble, si keeper, si third D, form shooting. Do you Okay. think somehow totoo naman sinasabi nila? Ang pangit lang talaga nung way nilang sinasabi. Ganun. Well, ako ay med disagree ako sa mga sinasabi nila. Kasi number one, I mean, talent for talent, magaling naman talaga sila. Kahit anong sabihin mo, magaling ang mga Ravenas. And then, yung iba naman yung Baldog Bros, lahat naman tayo nagkakaroon ng games na puro masama, like, na puro baldog yung tira natin kahit sabihin natin magaling tayo. Even the best fall down sometimes, ika nga nila. Sheesh, even the Uh, best. Oh, ano kung tutuloy yun? Sige, wag mo nang like, anuhin yan. And sige, sige. nawala tuloy ako sa sabihin ko eh. Kasi Kasi nawala din ako hindi, eh. ito na, Naisip ko ito na, ito tuloy na. yung kanta eh. Ito na. Oh, sige. Yung, yun nga, even the best fall down sometimes. So, it's normal for them. Collide. It's just that nagkataon, Sorry, sorry. nagkataon lang na nakagilas uniform sila, napapanood sila ng buong Pilipinas. Yun lang yung nagiging downside niya. Pero when you look at it, malaki rin ng value. I mean, talent-wise, malaki rin yung value nila. Especially si Kiefer, since yun ang kulang natin eh. Yung natural point guard talaga. We know Scotty can do it, pero syempre kailangan din niya ng kapalitan. Syempre di naman buong 40 minutes puro Scotty lang eh. Kailangan niya rin ng konting pahinga. And I do believe na si Kiefer yung pwedeng mag-step up, yung most qualified to step up and take that role na maging facilitator. Ako din naman, tingin ko din. Pero yung sinabi nga na comment dati na 2019, boy dribble, somehow, parang di man sa naniniwala, pero parang nandun ako sa, to be honest, hindi ko din super trip si keeper nung World Cup. Kasi nga, siguro the way he was utilized din na parang hindi niya masyado na-breakdown yung defense. Ang Mm. nangyayari is mga 8 seconds na gagamit niya na nag-dribble lang siya. 'Di ba? And for me, honestly, nag-improve na si Kiefer from that eh. And I guess, Sobra. coming to this, coming, even like, yung tournament sa China, nakita mo na hindi na siya, kung nag-dribble siya, nabe-breakdown niya na yung offense. And siguro, yun eh, basically kasi iba na yung like play na ginagawa nila kaya mas nagiging effective na si keeper in handling the point guard duties and siguro kung paano din siya binibigyan ng role ngayon as sa Gilas na hindi naman siya yung primary point guard natin ganun, more of like he's coming off the bench trying to facilitate and then if he needs to break down the defense nandun siya para gawin yung Yeah. trabaho niya. Basically, Kiefer has been starting to take a step back. Hmm. And yun binibigay niya na yung kumbaga starting role kay Scotty. And yung isa rin na realize ko about sa 2019 niya, 'di ba? Yun yung first tournament niya after suspension, 'di ba? And parang if I'm not mistaken hindi pa siya pure point guard nun like Oo, 'di doon pa ba? lang yung transition period niya pa lang niya, Oh, hindi pa siya technically. and then the way that ang hindi ko lang din trip doon, kaya hindi ko din siya trip noong 2019 is parang his transitioning sa pagiging pure point guard pero at the same time he was parang Going masyadong back sa pina-fast ano? track yung masyadong Oo. pina-fast track yung pagmo-mold sa kanya sa the next main guard or main point guard of Gilas. 'Di ba? Parang masyadong Na rush. napapabilis. In Oo, which hindi mo nararush. rin naman masisi kasi 'di ba yun yung 11 days lang ang preparation nila? Oo, pero like may other point guard din naman doon na could be the
primary point guard ng Gilas na Mm. yun. 'Di ba? Like nandun si Bolik, kahit pa paano nandun din si Baroka. So like, 'di ba, merong mas Mm. kahit pa paano nagiging floor general aside from Kiefer nun. So maybe Mm. na na-experiment siya nung World Cup kaya siya napuruhan din. Kaya Na-experiment like oh. may mga Mm. mishaps na nangyari. But ikaw, sige, since na napag-usapan na natin yung context about the hatred towards the Ravenna Bros, mainly kay Kiefer. What's your honest take? Like, sumusobra na ba mga tao? Valid nga ba yung mga comments nila? What do you think? Ako, kasi ako, ang alam ko lang din naman talagang pinagsasabi nila is yung boy dribble. Tsaka yung sinabi mo kanina na if ever naglabas ng lineup ang SBP every qualifiers, tas nandun parating yung pangalan nila. Sure ball, wala ka, sa isang scroll mo sa comment section, makikita mo agad may hate doon. Diba? Parang mga Mm. 1 out of 5 na comments doon. Isa doon, hate kay keeper. Baka 2 out of 5 nga. Hate pala sa Mm. Ravenna Bros. So, I guess nung nga, kahit konti lang naman nababasa kong hate sa kanila kasi ayokong tignan yung mga comment section kasi toxic din minsan. So, for me sobra kasi nga, uh, parang hindi nila nakikita na kaya parating nandun yung dalawa. Kasi nga, they're always available to take the Yun. mantle. And at the same time naman, kung kunyari, sabihin natin sila, ano yung comment kanina, like, sana si Abando, ganun, or sana iba na lang. Parang we need to take din naman na, at the end of the day, like, hindi naman nila yung parang pinipilit na sila yung ipasok. Like, pinapakita lang nila yung availability nila. And then, yung SBP na, tsaka yung coaches na yung namimili nun eh. 'Di ba? So, wala Mm. naman silang jurisdiction na, uy, nandito ako, piliin mo ko. Hindi naman sila ganun. Like they're just showing up sa practices and then let SBP and Coach Chot or kung sino man yung coach na nag-handle pick them if they deserve it. And yun yung nangyayari. Mismo. Pinipili sila eh. Diba? Yes, So, and even if you don't like them or like them, parang at the end of the day, titignan mo, parati sila nandyan, nagpa-practice naman sila, hindi naman sila yung parang, oh, available kami pero hindi kami magpa-practice, pero piliin mo kami. Hindi naman sila ganun eh. Diba? mm yun yung pino-point out ko is I mean, sige, mamaya yung sa talent na mention ko na nga yung talent na magaling naman talaga sila. They're two of the best basketball players in the country. Pero yung biggest key factor na as to why lagi silang nakukuha sa lineup is their availability. I mean, ang daming beses na natin naririnig to na the best ability is always availability. And totoo naman eh, kada tawag sa kanila to play for the national team, lagi sila, okay, sige, from Japan, lilipad sila papuntang Pilipinas din. Yun, nasa practice agad. Halos wala nga pahinga minsan eh. Rekta practice na agad. So, and yung talagang funny for me is yung ibang tao, okay, sasabihin nila na, o like say, kunyari, may mag-beg off. Sabihin nila, ba tong player na to, walang pagmamahal sa bayan, parang ayaw maglaro para sa bayan, hindi, ano ba to? So yun, walang nationalism. Tapos sina 30 na laging nandyan, day in, day out, kahit, di ba si 30 nga nun, injured. May isang beses injured siya, naglalaro pa rin, kakagaling lang ng long season sa Japan. Tapos pag Alam mo tinawag na yan. hmm? Ano yan? Kailan yan? Di ba nung SEA Games ba yun? Last year, yung Ah, natalo tayo sa okay. Indonesia. 'Di ba? After pagkalipad nila from Japan to Philippines, ilang araw lang lipad uli sa Indonesia para mag-compete. Lagi silang lagi silang available. And kahit injured or may minor injuries and pagod sila sa Japan, you have to take into consideration na sobrang lamig sa Japan, sobrang init dito sa Pilipinas. So syempre sa ilang buwan nila sa Japan, pag uwi nila dito sa Pilipinas sa sobrang init, a-adjust uli nila yung katawan nila sa init ng Pilipinas, which mahirap yun especially for an athlete. Sanay ka na malamig tapos
tropical country ang pupuntahan mo. Pero hindi naman sila nagrereklamo na ganun. Sige, suit up tayo sa national team. Tapos, may nabasa pa nga ako dati sa Twitter na parang may nagsabi kay 30 na feeling patriot daw siya. Yun talaga pinatulan ni 30. Sinabi niya na critique nyo lang yung laro niya. Basta wag mo lang siya tatawagan ng feeling patriot kasi imbis na pwede naman siya magpahinga. And pero pinipili niya pa rin na maglaro dito sa bayan kahit yun yan, puro hate and criticisms lang ang natatanggap niya. And we also have, ito pa yung nakakatawa bro. As in, natatawa ako especially, this is towards 30 pala. Yung nakakatawa Sige. for me was, yung same people na nagsasabi na banuyan si 30, baldog, hindi pwede sa national team, sila rin yung same people na sinasabi na si Coach Tab napakagaling mag-develop ng players. So, you have to understand, 30 Ravenna is arguably Coach Tab Baldwin's best project sa Philippines. Like buong coaching stint niya sa Philippines. Si 30 yung hinawakan niya from college and then to the pros. I'm sure minsan nag-uusap-usap pa rin sila kahit nasa Japan si 30, tatawag yan or magme-message yan kay Coach Tab, hihingi ng mga advice, may it be basketball related or outside of basketball. And alam naman natin, kahit maganda yung relationship ni Coach Chot and ni 30, mas close pa rin si 30 kay Coach Tab. Kasi, ano ba, second season niya pa lang sa UAAP nun. Di ba yun yung first season out of, Wait. or after Tama, suspension tama, niya. tama, tama. After suspension niya sa Ateneo. Yun yung mismong season na siya na yung bumalik na siya tapos pumasok si Coach Tab. And mula nun, tutok siya kay 30 and kahit nga sa mga interviews niya ni 30, lagi niya binibring up si Coach Tab kung paano siya or kung paano ni Coach Tab shinape yung laro ni 30. So hindi natin pwedeng sabihin hindi natin pwede sabihin na hindi yan dinevelop or like, oh, yun yan, hindi siya dinevelop ng maayos ni Coach Tab. So, mamili kayo, wag kayo yung mamimili ng one, or hindi kayo yung on one side, ganto, na about 30 on one side, magaling mag-develop si Coach Tab. On the other side, hindi naman, or banu naman si 30. Kapag sinama mo, Coach Tab, yeah, yun nga si Coach Tab nga yung coach na pinaka-associated kay 30. Yun yung kumbaga kung ito, wag niyo i-take to na kino-compare ko yung galing ng dalawang yun ah. Baka isipin nila Like in terms of analogy lang Si 30, si Michael Jordan. Si Coach Tab, yung Phil Jackson niya. Yun yung yun yung analogy na mabibigay ko doon. And si Kiefer naman, napaka bukod sa sinabi ko na siya yung magiging floor spacer. Matagal na rin, like sobrang experience na din siya sa Gilas. So ilang taon pa lang yan, bata pa lang yan. Naglalaro na yun sa Batang Gilas. Basta nag-Philippine team na siya ever since. So experience-wise, alam niya na kung paano maglaro ng international level of basketball. Though minsan may mga games na hindi nata-translate lahat ng galing niya into results, pero we all know na day in, day out, you can't just put Kiefer or you can't throw him under the bus kasi alam mong meron at merong madadala si Kiefer sa team. Obviously naman, alam naman natin yung sagot mo sa tanong na do they deserve the hate? Obviously, alam na natin yan kung ano yung sagot ni William dyan. Pero eto, matik na yun eh. So, pero ito naman yung aking side about kay 30. Kasi, yung sa kwento ni William kanina na yung may mga nakikita siya na nagko-comment ng ganito and then iba na and then sa other place naman ganito yung comment. Wala pa ako nakikitang ganyan to be honest. Pero tingin ko may Di ka inis lang ako pag nakita ko nagbabasa. yun. Hindi din kasi ako masyadong nagbabasa. Wait, by the way, may kwento. Wala akong
trivia time pero may kwento time ako kasi konti lang binabasa kong comments. And yung kasi ayoko, sobrang nakakatamad kasi pag puro hate yung nakikita mo. Pero minsan may mga hate dyan na sobrang benta. Tulad nung pinaka paborito kong hate as of the moment nung inisip ko. May moniker na nagagawa sa hate eh. Alam mo ba yun? Ano na naman yan? Sige, go. To Lipat tayo lighten up kay the mood. lipat tayo kay Keeper tsaka kay Thirdy. Lipat muna tayo kay Kib Montalvo. Di ba Ayan, ayan. Si Jason Castro kasi best point guard in Asia. Oo. Yung comment section kay Kib Montalvo, kahit highlights niya sa PBA, makikita mo yun. Oo. Hindi mo Kib may Montalvo, iwasan yan. best point guard in Mall of Asia. Oo. Hindi mo Sobrang maiiwasan yun. benta niyang mga ganyang ano eh. Nakakatawa Pero siya like, pero walang oh, sense. siguro sa first mo makita, benta. Pero like, if inuulit at to the Oh, wala point na na. kada highlight Oh, ni wala Kid na. Montalvo sa PBA Gas-gas page, na. hindi, it's ano na eh, like, it's like offensive na rin naman kay Montalvo eh, di ba? So parang, Mm. ano na eh, parang, sobra na. Tama na yung isang beses nakakatawa eh. Pero, ulitin Eh, mo lang ulitin, hindi na siya, kumukorny na. Kasi gas-gas na. no. Oh, So, going back, going back. so, Ko ano tayo, saan mo kami dinadali. hindi kasi naalala ko lang kasi kanina, so, di ba, like, O sige preparing na. for this episode, naalala ko lang yung comment, sobrang benta talaga yun. Okay, sige. Nakakatamad lang siya basahin kada highlight ni Montalvo, wala namang relation Oo. doon. Pero, like, pero parang, kahit pa paano, pag nakikita ko tuloy si Montalvo, yun na rin naiisip ko walang yung Uh, mga hate yan. Oy, pero Pero hindi anyway, kami going back, haters ni Kib ah. oy, Parehas kaming lasal tayo taga-Lasal. ba tayo, O, ano? parehas kaming taga-Lasal. So, Hmm. tsaka ano, defensive player yan si Cube. So, like, ako kasi gusto ko yung mga ganun. Hmm. Perimeter defenders. Tulad ni Joner Clarito, tsaka ni Nick Demusis. Ayan. Balik lang natin. Wait lang. Siyempre may Lumalayo shoutout. na tayo sa topic eh. Lumalayo na Oh, tayo sorry, sa sorry. topic eh. Balik. Balik Oh. kay 30 naman. Ako, hindi siya ba ano eh. Kasi, yun nga, uh, galing siya kay Tab. Na-develop naman siya. So, nakita naman natin kung ano yung legacy niya sa Ateneo eh. Like, layo muna natin si Tab. Nakita natin yung legacy ni The ni only 30 the only sa ano. player in the ilan ba? Sige. 84 seasons of UAAP kasi ano eh walang season 83 'di ba dahil nung pandemic. Mm. So all in all 84 seasons ang UAAP. Sa basketball history, siya lang ang three-time finals MVP. O yun ang Okay, so hindi trivia ko alam natin. yan. Yun ang trivia Ayun. natin. Ako na No, good, hindi good, wala good. kang Sinabi trivia. mo. Kwento Ako ang time muna sumalo ako ng ngayon. trivia. Oo, Yahan. tama. Kwento time lang ako ngayon eh. Pero yun. So, kita natin yung legacy ni 30. So, coming into Gilas na feeling ko naman na parang dami siyang bad games for some siguro. Pero tingin ko baka hindi lang siya na-utilize the way that Tab utilizes him. Kasi nga iba na yung coach eh. Iba na rin yung system. So baka kaya ganun si 30 like let's say minsan 5 minutes lang nalalaro niya or he doesn't Mm. produce the numbers that he can do at a normal basis nung like sa Japan. Kasi nga iba yung way kung paano siya ginagamit niya ano eh. Ni Chot. So like wag Though nating this is not tawagin a siyang shot, banot kasi yeah, though ano. this is not a shot at Coach Chota, or no shot at any coaches if Oo. na quote unquote misutilized si 30. Hindi man siya misutilize eh. Like Oo, parang kasi yung ano fit eh, lang kung isipin talaga. mo, lahat Yung ng fit lang coaches may talaga. like timpla lang, may timpla sila eh, 'di ba? Mm. Oh, may mga players talaga na nag-fit sa kanilang system or like may mga players, certain players na gusto talaga nilang ginagamit, 'di ba? Mm. Kasi it fits the way that they envision kung paano manalo ng games sa basketball. Yun yung point ko na oo sige, baka nga yun ang dahilan kaya hindi medyo in the eyes of the haters, medyo nagre-regress si 30. Maybe Mm. yun nga hindi siya masyadong fit sa system ni Coach Chot or aminin natin familiarity. Kasi hindi naman niya madalas nakakalaro yung mga yun. Napapanood niya sila definitely pero yung laro same team tayo or yun nga big or high level competition of basketball. Bihira lang eh. So you also have to take that into consideration unlike nung sa Ateneo halos buong season, hindi nga lang during season, kahit during off season, nagpe-preseason tournament sila,
practice sila ng practice together, they join tournaments together. So doon nabibuild na yung familiarity. Pero dito, siya nasa Japan. Majority ng mga kakampi niya nandito sa Pilipinas. So iba rin yung iba rin yung way of basketball sa Japan ko at saka sa way of basketball here sa Philippines. So marami tayong dapat i-consider when it comes to judging the players that we watch. And yun lang naman din eh. And nag-iba lang talaga yung environment ni 30. Kaya medyo nakakahon siya in a way. Oh, and tawag doon? Sa darating na World Cup, since ito nga, kaya ito yung topic natin kasi we're almost approaching yung start ng World Cup and nararamdaman ko na rin na malapit na rin lumabas yung final 12 roster ng ating Gilas. Diba? If ever makita natin si 30 or si Kiefer dyan, diba? Uh, let, let's see bakit nga ba sila nandun. And I guess, tignan nyo natin kung ano ba yung nagagawa nila and at the same time, kung what's the reason bakit sila yung pinili before like judging or putting comments uh, na hindi naman kaya i-justify. Like sabihin mo na inaanak ni Chot Oo, Reyes, hindi nga diba? So natin parang, alam kung inaanak eh. parang ganun. Like, diba? Let's just And put, like, justify lang din natin yung mga reasons mm, before we approach a conclusion about them. naiintindihan nila na may yung freedom of speech na yun nga we have the right to criticize them yung laro nila. Kung hindi natin nagugustuhan yung laro nila, sige i-criticize. Pero we also have to be responsible. We have to use our freedom of speech responsibly with the words that we say online. I Mm-hmm. mean, 'di ba, yung mga yun 'di ba, yung mga Baldog Bros, yung mga minention ko kanina. Hindi ba kayo nasasawa na or like hindi ba kayo parang ano ba, hindi ba kayo nakikringe? Kasi ako binabasa ko lang yung mga comments, nakikringe na ako eh. So, Ako, ako what's hindi the, kasi nagbabasa ano eh. eh? Pero Oh, like, yun nga. kunyari, pag may nabasa ako, tinitignan ko, ina-analyze ko din. Like, yung boy dribble ni Kiefer. Like, ako, for me, nung time nung 2019, evident yun. Pero ngayon, kung may makita kong comment na ganyan, wala na, masyado na kayong na-stuck dun sa 2019 performance si Oo, Kiefer nun. Di ba? Parang yun ganun. din eh. Hindi masyado, yun ang, kumaga, they don't want to, or they, they fail to see na the the continuous development of Kiefer through the years. Like from World Cup and 2019 World Cup to the other tournaments niya, especially nung nag-PBA siya, bumalik siya sa PBA in 2020 nung bubble, bumalik siya. Ay hindi, nag-one conference pa pala siya, yung Governors Oo, Cup. yung ano, kaya nga siya Ah, nagka-issue dun sa Japan. Eh, parang, hindi, like, like, bago mag-pandemic, hmm, yun, ano yun eh, yung Governors Cup, yun yung nag-one sila, di ba? sa talo Eh, ng Northport. oo. Like, And then yun, the bubble, and then yun, tapos nag-Japan na siya. So, kung pinapanood mo talaga si Kiefer from there, nakikita mo na ang laki ng improvement niya, especially now na na-incorporate niya na sa sarili niya yung pagiging pure point guard sa team. And hmm. ikaw, may mga parting words ka ba na may mga, before we wrap up, may mga parting words ka ba for the hatred towards Kiefer? Siguro ano lang, simulan ko muna sa ano. Sinabi mo kasi kanina project ni Tab si 30. Parang ako, I would like to disagree. Kahit lumayo tayo ng topic. Mabilis lang. Feeling ko si Bakit? Isaac Go yung project niya. Kasi big man na very one-dimensional si Isaac Go. Naging, like, naging stretch 5 siya nung era ni Tab. Pero going back, no explanation yan, going back na. Tawag doon. For me, yung parting words ko na lang for the Ravenna Bros is that, for them, gawin lang nila yung best nila sa mga haters. Sana, ano,
maybe yung mga hate nyo may somehow, may mga small truths inside of them. Pero when you overshadow it with, yun nga, parang masyado kayo nagpapadalos-dalos on your like general judgment to the Ravenna Bros. I guess dun na tayo, dun na sumosobra yung pagiging hate. And siguro pag inuulit-ulit na nga sa comment section without without seeing the bigger picture, I guess yun nga, sumosobra. And overall, Ravenna Bros, kahit may mga bad games sila or pangit nilalaro nila minsan sa Gilas, I guess I'm sure na they don't deserve this much hate sa kanila, from coming from us na Pilipino na dapat sinusuportahan sila all the way. Yes, and ang sa akin lang naman is, yeah, for the netizens naman, okay. Naiintindihan ko kung ayaw nyo kina Kiefer and 30. Maybe because yung the way they play, or yeah, hindi sila fitting sa yung sa preferences nyo on how an international level player should play. But minsan we have, first of all, we have to tone down with what we say. Yeah, let's avoid as much hateful comments as possible. And pangalawa naman, if talagang gusto niyo i-criticize, if you want, or yeah, if you want to spew out your words in public, be careful with the words you say, and make it sound na, I mean, hindi, ayoko naman sabihin sugarcoat, pero at the same time, wag yung parang, with the words that you say and with the way you say it, alam mong nonsense eh. Alam mong it's just basically coming from hate. And lastly naman, um intindihin nyo kung bakit kung bakit sila yung nala-line up. What what do they bring to the table na hindi kayang, or hindi naman sabihin hindi kaya, but what do they bring to the table better than yung mga nakakat sa pool, 'di ba? Yun ang mga factors na ano. At saka ito pala yung pinaka-last. You have to consider their availability. Lagi silang nandyan, kaya sobrang salute ako kay na 30 and Kiefer na kahit puro, ayun nga, yung mga fans walang masabing mabuti tungkol sa kanila. Puro hate na lang. Tuwing nakikita yung pangalan nila sa final lineup, sabi, oh, bakit ito na naman? Hindi ba pwede tanggalin to? Pero sila, hindi, parang they don't let it consume them and commit and continue to commit to the national team. Sila yung, they're one of the few players who embodied Pinoy pride. Kasi, yeah, they always answer the call to play for the country. And to Kiefer and 30 naman, uh, we are here giving you the flowers that you deserve. And we will continue to support you all the way hanggang, I mean, not just ngayong World Cup, for your future Gilas stints, or the future careers in Japan, mm, or other leagues kung saan man kayo maglalaro, especially pag bumalik si Kiefer sa PBA tapos si 30 mag-decide na magpa-draft. I would continue supporting them, especially fan talaga ako ni Kiefer ever since high school. Like Ateneo days ni Kiefer, sinusubaybayan ko na siya. And I will always give them the flowers that they deserve, since they have always yeah they how do you say this, they always have something, or they always do the things that no one else would be willing to do for the flag and country. So that's it. And for Wilmin and for me, William, and we thank you very much for supporting, and keep on supporting the pod, and peace. We out.